So, eto mga sangkay. Pasabog, number 2. Ang tindi na ito mga sangkay at kailangan po ninyo itong malaman. Okay guys, sobrang excited akong pag-usapan ito. Sa totoo lang mga sangkay kasi mismo ako nakikita ko po itong nangyayari ngayon sa ating bansa, no? At ito, tigilan po muna natin yung pagiging natin, one-sided, pagiging ano ba tawag diyan? Yung sobra nating panatiko. Kailangan po natin talaga malaman ito. Alam nyo ba, si PBBM, papayamanin daw ang Pilipinas. First time ko yan narinig mga sangkay sa isang politiko. Ang naalala ko mga sangkay, no, naalala ko, si Ferdinand D. Marcos, meron po siyang slogan dati, na this nation shall be great again. Ngayon, si PBBM na naman, ni-reveal ang isang malaking impormasyon tungkol po sa pagpapayaman ng ating bansa. Nakakatawa siya kung iisipin, guys. Pero mamaya makikita niyo yung nangyayari. Okay, relax lang kayo. Bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na. This is it. Gusto kong pag-usapan to. Kasi nga po ako ay natutuwa mga sangkay. Isipin nyo, mayroon pong presidente na nakaisip na payamanin ang Pilipinas. My goodness. Grabing vision yun. Ayan po ang balita. PBBM or BBM admin, payayamanin Pinas. Yung iba dyan, mga sangkay, matatawa. Siyempre, alam niyo na kung sino. Pero, sa mga nagnanais po, o may vision pa rin na yumaman ng ating bansa, kagaya ko, matutuwa po tayo dyan. Hindi po tayo panatiko eh. Kung sa tingin natin, magaling itong namumuno, then go ahead, mga sangkay. O, di ba? Ito, basahin po natin yung impormasyon. Matindi ito, mga sangkay. Ibang klase ito. BBM admin, payayamanin ng Pinas, palalakasin ng gobyerno ang Macroeconomic Foundation upang makaangat ang Pilipinas at maihanay sa upper middle income country. So gusto ni BBM, kung anong mayroon sa Japan, kung ano meron sa Singapore, magkakaroon na rin po ang Pilipinas ng ganun. Gusto niya ang mga Pilipino, umangat ang kabuhayan, magkaroon ng trabaho, mga sangkay. Kaya nga po, ang ginagawa ni BBM ngayon, di ba? Yung mga dayuhang negosyante, ini-invite niya sa Pilipinas. Sobrang daming mga dayuhang negosyante ang nagtitiwala ngayon sa ating bansa. Di ba? Ngayon, mga sangkay, baka sabihin nyo na nantitrip lamang dito si BBM. Alam nyo kasi, itong si BBM, matalino po yan. Alam nyo kung bakit sobrang talino niya mga sangkay? Siyempre, isang Marcos po siya. Ngayon, para mapatunayan natin na napakatalino ng BBM, eto, tignan po ninyo. Nung panahon po ni Tate Digong, mismo si PRRD, prangka si PRRD, mga sangkay, di ba? Talagang ganun siya eh. Umaamin talaga siya kung pag hindi niya kaya. Pero ngayon, ito ang inamin niya. I do not believe that we can be rice sufficient. Hindi ako naniniwala, sabi ni PRRD, na magiging rice sufficient ang ating bansa. Nadadami ang supply ng bigas sa Pilipinas. Kailan niya po ito sinabi? 2018. 2018, June 13. Alas 10 ng hapon o ng gabi pala, alas 10 ng gabi, sinulat itong artikulo. Bakit? Marahil wala pong naisip na sistema si PRRD kung paano po padadamihin yung bigas sa Pilipinas. Pero nung pumasok si BBM, ito ang nangyari. Kung si PRRD hindi po siya naniwala tungkol dyan, ito ang nangyari sa Pilipinas. Under Bongbong Marcos. Rice stocks climbed to 2.2 million metric tons in June 2025. My goodness. Hindi po naniwala si PRRD at that time.
Pero si BBM, hindi lamang po siya basta naniniwala. Ginawa niya po ito ng paraan at bilang isang Marcos sa matalino, gumawa siya ng sistema. Ang ginawa niya, inayos yung mga irigasyon, namigay ng mga libreng abuno, libreng mga binhi, at panglaban sa mga peste, sa mga pananim, mga moderno mga kagamitan ng pagsaka. Totoo yun, mga sangkay. Mamaya, papakita ko po sa inyo. Ano pa ang ginawa niya? Isa sa ginawa niya, nagpatayo po siya ng napakaraming rice processing centers. Alam niyo, nalaman ko po yan, gulat ako. O nga no, yan lang pala talaga yung sistema para dumami yung bigas sa Pilipinas. At kapag marami ang bigas sa Pilipinas, natural, magmumura po ang presyo ng bigas. Kapag mura na ang presyo ng bigas, hayahaya ang buhay ng mga Pilipino. Isipin nyo, umabot po ng 2.2 million metric tons ang tonelada itong supply ng bigas sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi na po tayo gaano mag-i-import. At ang posibleng mangyari, mag-export ang Pilipinas ng bigas. Hindi na po ako magtataka. Kung dadating ang isang araw na ang Pilipinas ay mag-i-export na rin ng bigas sa ibang mga bansa, kagaya ng panahon ni Ferdinand E. Marcos. Right? At para may ebidensya tayo, basahin natin to. Ito, tingnan po natin. Basahin ko na lang, oh. Ito, di na natin basahin yan. Rekta-rekta na po tayo. Ito yung supply ng bigas ngayon. Napakarami. Ito yung isa sa balita. Simula sa July 16, ibababa na sa 43 kada kilo ang maximum suggested retail price para sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 45. So, lahat po ng mga imported na bigas, babagsak na po sa 45 pesos per kilo. You see, before magkano yung presyo ng bigas? Saan ngayon dyan? Ang presyo po ng bigas noon, 60 to 80 pesos per kilo. Panahon po yun, DPRRD. Hindi po yan paninira. Totoong nangyari yan. Hanapin nyo sa Google, hanapin nyo sa YouTube, hanapin nyo sa Facebook. Type nyo lang. Bigas noong 2018, 2019, 2020. Lalabas po yung doon lahat. Mahal ng bigas noon. Bagong mag-pandemic, umabot na po ng 80 yung bigas. Oh, ngayon ito. Yeah. Dito natin mapapatunayan na ang presyo ng bigas, mura na nga po sa mga palengke. Ito sa Bohol to, mga sangkay, spotted. 48, 44, 49, 49, 38. Bakit nangyayari ito? Alam niyo kung hindi matalino yung presidente natin, hindi naman talaga mangyayari yan. Ito, red rice, magkano? 49 pesos lang. Brilliant ang presidente natin. Ito ang resulta. Yung hindi pinaniwalaan ni PRRD, you see, nagawa po ni BBM. Ganyan po katalino itong ating presidente ngayon. Yan po, 37, may 48. Hindi na to kasali mga ano to mga pagkain to ng mga baboy, ano pa ba, aso ata o kaya manok. Pero ito mga sangkay, ito, mga bigas po yan. 38, 49. Grabe, no? O, ito pa. Baka sabihin niyo, nagsisinungaling si Sangkay. Ayan, no? 37, 48. Ngayon, kung dati 60 pesos to 80 pesos per kilo, ngayon, 28 pesos to 40 pesos mahigit per kilo ang bigas. Ayan, no? May 45, may 49. O, di ba? Sobrang mura na po talaga yung bigas. Ayan, no? Kitang-kita nyo naman, sobrang mura. Bobo na lang talagang hindi makakaintindi. Kaya, mga sangka, itong sinabi ni BBM, napapayamanin niya ang Pilipinas. Itong sinabi ng Malacanang, aba, matindi itong plano. At hindi po ito mangyayari, mga sangkay, kung hindi matalino ang presidente natin. Abangan natin yan. Ako naniniwala dyan, mga sangkay. At baka pagdating sa 2028, hilingin po natin na si BBM ay magdiretso na maging presidente hanggang kahit 15 years. Pwede na yan. Diba? Ito ang inihayag ng palasyo kasunod ng inilabas na country classification ng World Bank kung saan nananatili sa kategoryang lower middle income ang Pilipinas ngayong taon sa kabila ng gumagandang takbo ng ekonomiya. You see, nabanggit? Gumaganda ang takbo ng ekonomiya. Totoo naman. Diba?
Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipagpapatuloy ng gobyerno ang reforma sa infrastructure, edukasyon, digitalization, upang makaahon ang Pilipinas sa kasalukuyang kategorya at makaangat patungo sa upper middle income na bansa. Diba? Nagawa ni BBM. Pag nagawa ni BBM na mapayaman ng Pilipinas, actually, nangyayari na po yan ngayon eh. Lumalago na po yung ekonomiya ng ating bansa. Alam nyo ba yun? Alam nyo yung inflation ngayon, napakababa lamang po, mga sangkay. As in, sobrang baba po talaga. First time nangyayari ito sa ating bansa eh. Ewan ko anong magic ang ginawa ni BBM eh. Ano to, Marcos Wealth na ba? Yun nga ang tanong ko eh. Paano mo payayamanan ng Pilipinas? Hindi, kaya ito na po yung Marcos Wealth? Ito na ba yung last will and testament ni Apo Lakay? Di ba? Ay, nako. Ako, kung hindi kayo naniniwala, ako naniniwala dyan, mga sangkay, na mapapayaman ni BBM ang ating bansa. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.